O itong isan to, matigas ang muka, yung kapatid ni Zaldico. Galit na nadadamay yung anak niya. Putang inang yan. Paano hindi madadamay yung anak mo? Saan mo ba ginagastos kung totoong meron kang ninakaw na pera ng taong bayan? Saan ba ginastos yung pera na yan? Hindi ba sa anak mo? Wag daw i-involve yung anak. Wag daw i-involve yung anak dahil hindi naman daw alam nung anak kung ano yung mga nangyayari-yari. Ayaw nyo naman palang ma-involve yung mga anak ninyo. Ba't hindi nyo disiplinahin yung mga anak ninyo na manahimik? Manahimik lang kayo sa bahay, yung mga kinamkam natin, mga ninakaw natin, wag nyo nang ipagyabang. Dahil putang ina, nagnanakaw na nga ako. Tapos, sabi ko nga dati, alam mo, pag nanood ka ng mga mafia movies sa sa Hollywood, kailan lang, lagi kong mahilig ako sa mga gangster movies, mga mafia, ganyan. Pag may ginawang kabulastugan, etong mga mafioso, yung mga gangster sa Amerika, let's say for example, may hinijack sila na mga shipment ng sigarilyo, shipment ng kung ano-ano na hinijack nila. Alam mo ba, bawal na bawal for a specific period of time ang mga asawa noong mga involved na mga mafia. Bawal na bawal silang magpakita, mag-flaunt, bumili ng kahit ano. As simple as buying a fur jacket. As simple as buying a new car. Even if it's not luxury, ayaw nila. Why? Mabibisto sila eh. Oo. Sa ibang bansa, yung mga magnanakaw, itinatago nila na sila ay magnanakaw. Dito sa Pilipinas, bukod tangi, na yung mga magnanakaw, pinababayaan nila yung mga kamag-anak nila na ipagyabang yung mga ninakaw nila. Diba? O yung mga punyemas na diskaya, yung mga bopols na mga diskaya na yan, mantakin mo yung lalaki, hindi siya kontraktor. Sa bawat proyekto, nakikinig daw siya saan? Sa foreman. Putang ina niyan. Kaya nga nag-aral yung mga engineer na yan. At kaya nga yung mga engineer ang pinagkakatiwalaan ng mga kumpanya sa mga engineering works. Kasi nga, pinag-aralan nila yan. Hindi pwedeng experience lang yan. Oo, dahil ang doktor nag-aaral yan para bumukas ng tao at mag-opera. Papayag ka ba? Na yung mag-oopera sa'yo, yung gagamot sa'yo. Nurse? Doon palang gago na eh. Mantakin mo, sinasabi niya yon sa interview ng isang magaling na broadcaster at reporter, Julius Babaw at saka yung Corina Sanchez. Mantakin mo, sa harap mo sinasabi yun, hindi mo sinampal. Kung ako tatanungin ko, ha? So yung mga yung mga proyekto ng gobyerno na nakukuha nyo, ang dumidiskarte, foreman, hindi engineer. Tangina, delikado yan, sir. Paano kung tulay yung proyekto na nakuha nyo? Paano natin ma-assure yung integrity nung construction na yan? Kung hindi magaling na inhinyero ang nagtayo niyan. Abay, delikado yan, sir. Kung ako, kaya lang dahil bayad ng mga putang ina media, doon sa interview na yan, kahit anong sabihin ng mga tarantado na yan, tinatanggap na lang nila. Walang mga prinsipyo eh. Ngayon eto si sir. Gusto niya na yung bata, wag nating idamay. Okay lang naman. Makikilala ba namin na anak mo yan kung hindi kayo nagkaroon ng iskandalo sa bayang Pilipinas? Kasi sa totoo lang, wala naman kaming pake. Kung mayaman talaga kayo, i-flaunt nyo yan, okay. Minsan nga, nakakaano pa yan eh, nakaka-motivate pa yan. Mapapasana all ka eh. Pero, pag nalaman namin na magnanakaw ka, tas yung anak mo nabubuhay sa rangya, tangina, dapat hindi dapat kaawaan at hindi dapat nakikisimpatya or binibigyan ng simpatya itong mga ganitong klase ng tao. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo si Pangulong Duterte sa galit ng mga anti-Duterte, pati mga anak damay. Nakita mo ba yung mga anak na namuhay ng marangya katulad ng mga anak ninyo, mga magnanakaw kayo?
Di umano. O, hindi ba? O, hindi naman. Tapos gusto nyo, wag namin batikusin tong mga anak nyo. O, kung ayaw nyo na madama yung mga anak nyo, wag kayong magnakaw. Oo, kasi kung hindi kayo magnanakaw, dapat talaga ano kayo, kung di kayo magnanakaw at magyabang yung mga anak nyo, okay lang. O ito nakita ko rin to sa social media, mga bossing. Bakit kailangan mag-resign na to si Bongbong? For the past 3 years, wala na nga siyang nagawa sa bayang Pilipinas. Wala na ngang mga naidagdag para umunlad ang buhay natin. Wala na nga mga infrastructure projects, wala nang mga ospital, walang mga bagong silid-aralan. Wala na nga nagawa. Putang ina, wala pang alam sa korupsyon. O hindi ba? Kaya nga ito sabi dito yung cannot control his wife Lisa, hindi ko sasakyan yan. Kasi hindi ko maalam yan. Hindi ko alam yan. Wala akong pakialam kung hindi niya makontrol yung asawa niya. Yung panganga niya hindi niya makontrol di ba? Yung pangiwing-iwing nga niya, hindi niya makokontrol yung pakayang asawa niya. Wala akong pake, kahit na magsampalan silang dalawa araw-araw, wala kaming pakialam dyan. Pero yung hindi mo kayang kontrolin yung mga rimulya, hindi mo kayang kontrolin yung pinsan mo dyan sa Kongreso, hindi mo kayang pangalanan yung mga kontraktor at sampahan ng kaso mga yan, hindi mo kayang kontrolin si Garcia at mukhang nagagamit pa si Garcia para hindi mapaupo yung mga yung mga kalaban nyo. Hindi nyo napaunti ang CPP-NPA, mas dumami pa nga. Ngayon, barilan pa rin ang barilan dyan sa bundok. At lalong-lalo sa lahat, yung hindi nyo nakontrol yung smuggling. Actually, nakontrol nyo pala. Nakontrol nyo yung smuggling, parang kayo na yung may-ari ng droga at saka smuggling. Walang nahuhuli at ang matindi nito, sabi nga dito sa baba, he has turned them into monsters. As a result, people are left defenseless, suffering, and under constant threat. Marcos has proven himself, utterly incapable of leadership. Yun lang, hindi niya pagsibak kay Bunuan Ano na yun kabubuhan na yan Diba? Yung hindi niya masibak-sibak, kailangan pang mag-resign nung tao. Diba? Kailangan pang mag-resign nung tao, wala siyang kabayag-bayag para tanggalin yung mga hindi nagpe-perform na mga, siya naman na nagtalaga sa mga posisyon, hindi niya matanggal-tanggal. That being said, dapat talaga itong tao na tumatagal ng wala. Sabi ko nga sa inyo, may issue pa nga ng paggamit ng address niya ba yan? Mauuna pa daw siya magpa-lifestyle check kesa magpa-drug. Ano pa mga issue natin? Ito pa issue nating isa. Ito naman si Pastor Abante, iimbestigahan daw yung flood control sa Davao City. Dahil daw bumaba sa Davao. Putangin, lalayo ka pa. Lalayo ka pa araw-araw. Sabi ko kasi pagkatapos niyang sabihin to, a few hours or isang araw. Bahang-baha kanina sa Metro Manila. Saglit na ulan. Sabi ko sa inyo umalis ako. Nagmotor ako papunta ng Rizal. Walang ulan dun Wala. Ambon-ambon lang, tolerable. Pagbaba ko, mainit naman. Mantakin mo, bumaha pala kanina. Kahapon, umalis ako. Umuulan naman nung pauwi na ako, pero maayos naman. Dating naman ako doon sa pupuntahan ko. Pag uwi ko ng bahay, nagulat ako. Lumubog na naman pala dyan sa may bandang Quezon City at saka dito sa may Mandaluyong. Yung Mandaluyong. Pag dinire-diretso mo yung Boni na kalsada. Ang dulo-dulo niyan, Santa Ana. Santa Ana dulo niyan, yung Santa Ana distrito nitong tanga. Diyan lang ang lalim-lalim ng bahay, pupunta ka pa sa Davao. Para imbestigahan yung mga flood control sa Davao City. Bakit? Nagrereklamo ba mga taga Davao? Hindi ba ang nagrereklamo mga taga Maynila? May nakikita ka ba na mga vlog na yung mga taga Davao inis na inis sa mga Duterte? Landslide victory nga Yung si Pulong, yung anak ni Pulong, yung vice mayor na anak ni Pulong, si Baste, si Pangulong Duterte, landslide victory nga sila. Ibig sabihin,
Masaya ang taong Davao sa sa mga ginagawa ng mga Duterte. Bakit iimbestigahan mo yung lugar kung saan masayang namumuhay yung mga tao doon dahil happy sila sa mga leader nila? Anak ng tinapay. Bopols talaga. At saka isa pa, sabi ko nga, ito naman taon to, di naman nanalo to. Hindi naman hindi naman ibinoto ng taong bayan to. Ba't nagsasalita tong putaragis na ito? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan, konektado yan dito. Oo. Yaang Abante, konektado dito. O, hindi ba? Natalo, pero nandiyan pa rin. Tapos, ang matindi, may authority pa rin magsalita. Kasi kung halimbawa, ako matino akong tao, hindi ako binoto ng mga constituents ko, mananahimik akong konti. Hindi ako masyado mag-iinepal. Bakit? Kasi babalik at babalik sa akin eh. Wala naman kaming paki sa boses mo kasi hindi ka naman boses ng distrito mo, natalo ka eh. Ganun ang mangyayari. Pero dahil amo niya to, binigyan siya ng authority nito para gawin niya mga bagay na yan. Para ano? Para makasuntok at makakalmot pa rin sa pangalang Duterte na alam naman natin, hindi nyo na magigiba. Ito ang amo niyan. Diba? O kaya yak-yak pa rin ng yak-yak yan, daldal pa rin ng daldal yan because may authority pa. Ang dami-dami namang congressman. Bakit bibigyan mo pa ng authority yan? Eh kasi nga, talo yan, naipanalo, ibig sabihin may mission yan. Speaking of Davao, magpapakita tayo ng mga video